Ito yung isang paraan paano ma-improve ang paglalaro ng isang intermediate chess player. So, number one ay mag-set ka ng time para mag-aral ng chess tactics or chess puzzle. So, ito yung kailangan ng isang player para ma-improve niya yung kanyang paglalaro, ay i-test niya yung kanyang knowledge sa paano niya ma-solve ang posisyon. So ito po ay mula po ito sa light chess. So ito po yung chess puzzle na para sa mga intermediate player. So makikita po natin dito ay mayroon po attack yung bishop. So ito yung gagawin dito ay mag-analyze yung possible move yung dapat natin tingnan. So pwede rin tayong mag-analyze ng puntik pawn. So kaya lang wala tayong nakikita ditong advantage. So yung hanapin natin na move ay mayroong yung move na magkaroon tayo ng advantage. So for example, pag kakainin natin puntik pawn, so kakain siya ng bishop takes pawn. So kung kakainin natin rook takes bishop, tapos ipin natin yung kanyang rook, magdidepensa siya, tapos kakainin natin yung pawn, tapos i-move natin dito yung rook. Kaya lang marami siyang depensa dito pag kinain natin. So ito yung magandang move dahil ma-force yung black na kumain. Kasi pag ayaw niyang kumain ay mayroon ditong ma-one piece down siya. So pagkatapos mayroon tayong threat dito na mamati natin. So yung mas magandang move dito ay kakainin muna natin yung rook takes rook. Okay, so yung so pwede rin tayo mag-direct dito. Kasi pag nag-puntik pawn siya, may bishop takes bishop. So yan ang dapat mong gawin. Mag-analyze ka muna. So hindi pwede na i-direct natin na kung ano yung nakikita sa mata natin, dahil minsan di-deceive tayo, akala natin mali. So yung ideas ang muna ang iisipin nyo sa board. So tingnan nyo kung alin yung moves na magkaroon kayo ng advantage. So pag wala kayong advantage ay hindi nyo maipanalo yung game. So yun ang ideas. Try natin yung sarili natin paano mag-analyze. Okay, tingnan natin ito yung maganda ito kasi mas may dalawang threat ito para ma-support yung puntik pawn. So tama. So mayroong checks, so lamang ng isang pyesa yung white. So pag nag-cover, kain lang, so lamang ng material. Okay, so tingnan natin yung next diagram position. Okay, kainin lang natin yung knight kapag nag queen to queen. Okay, queen to queen. So okay, so hindi pwede pagkainin natin yung bishop takes knight, so makipag queen to queen ang white, so wala tayong lamang. So makikita nyo na wala tayong lamang. So yung maganda, dahil napin naman yung bishop, wala naman siyang check, ito yung maganda ay kainin muna natin rook para ma-force siya kumain. Yan, so makikita nyo na lamang ng material yung black, dalawang minor pieces dito lamang. Okay, okay, lamang ng isang rook. Okay, so tingnan natin ito yung next. Okay, so yung pawn, ito mayroon tayo ditong pass pawn papunta doon. So ito lang yung tamang move. Okay, so pupunta siya dito. So itulak lang natin, pupunta dito yung kanyang bishop. So kakainin lang natin, mag-quick win na tayo. Oh yan,
Okay, so pag nag-move siya dito, for example, ganyan. So kakainin lang natin 'yan. Pwede ito i-move lang pala ito. Move lang. So hindi naman siya dito makapasok yung king eh. Gaganyan lang. Kakainin niya ito. So magque-queen tayo. So pursa diyan. Oh, so hindi naman 'yan ma-push yung kanyang pawn. Hindi natin pwede kainin yung bishop kasi after pawn takes pawn. Pag nag-move tayo, magque-queen rin siya. So mali. So ito yung pangatlong position. So tingnan natin ito. So mayroon siyang bishop. Okay. So medyo mahirap ito i-analyze. Pag kinain natin, wala tayong lamang. Pag nag-check tayo, okay. So ano yung maganda dyan? So atakihin natin or dito. Okay na. So ito yung tinatawag na ang rook ay depender sa bishop. So kailangan natin i-deflect yung rook para mahuli natin yung bishop. So minsan medyo mahirap ito gawin. So ito lang yung magandang move. Tapos lapitan natin yung rook. Ito lang pala, dito lang pala, knight lang, hindi pala pwede pawn. Kasi pag nag-pawn dito siya So pag nag-move tayo, dito siya. So pag knight, sigurado yan, walang square yung kanyang rook, mahuhuli natin yung bishop. Okay, tama yan. Yan. Okay, so pag kinain niya dito, pupunta tayo dito, kainin natin yung pawn. Marami, tatlo tayong pass pawn. So lamang na yan. So ito yung next na example para alam nyo paano mag-solve ng position. So dito ay mayroong attack yung white dito. So ito yung parang ganito yung nangyari sa previous game ko sa tournament. Nakalimutan ko na may threat yung kalaban na atakin niya yung king ko, may check. So dahil na sa isang mali, nakalimutan natin, so natalo pa tayo sa winning na position. So ito lang yung magandang gagawin natin, mag-atakin natin yung bishop o atakin muna natin yung queen sa rook. Tapos may discover attack doon sa pawn. So hindi tayo mag-move dito E5 dahil pupunta dito yung bishop, so hindi natin ma-attack yung kanyang queen. So dito muna tayo. Yan, tama-tama yung ginawa natin. So kainin na lang natin yan. So hindi naman siya makapag-check dito. So one piece up yung black. So yan po ang ideas paano po mag-solve ng posisyon. So ito po ay isang example sa ipagpatuloy nyo lang ang pagsosolve nyo sa posisyon. So hanggang tumaas yung rating nyo. Pag tumaas yung rating nyo ay ibig sabihin ay marami na kayong alam sa tinatawag na chess tactics.